Nagsagawa ang DOST Pag-asa ng isang media workshop para palakasin ang kakayahan ng mga mamamahayag sa pag-uulat ng mga impact-based forecasts at early warning systems. Ang report mula kay Carlo Candelaria. Ayon sa 2023 World Risk Index, pasok sa top 10 ang Pilipinas sa mga bansa sa mundo na pinaka-exposed sa mga kalamidad. Pagdating sa pag-uulat ng panahon, karaniwang ginagamit ang mga technical na termino gaya ng shear line, storm surge, cone of uncertainty at iba pa. Kaya naman para mas maisaayos ang pag-uulat ng panahon at maihanda ang mga mamamahayag maging ang publiko sa mga dapat asahan tuwing may mga bagyo o iba pang hydrometeorological hazards, nagsagawa ang DOST Pag-asa ng isang media workshop upang palakasin ang kakayahan ng mga taga-media sa pag-uulat ng mga impact-based forecasts at early warning systems. Layunin ng aktibidad na ihanda ang mga media practitioners sa paglulunsad ng mga bagong impact-based forecasting products ng Pag-asa simula sa Hulyo 2026. Hindi na lamang hazard o lakas ng bagyo ang bibigyang diin sa mga susunod na forecasts, kundi pati ang mga posibleng epekto nito sa mga komunidad, infrastruktura at kabuhayan kasabay ng mga irerekomendang mga paghahanda. Halimbawa, imbis na banggitin lamang ang lakas ng hangin na 120 km per hour, ipaliliwanag na maaari itong magdulot ng pagkasira ng matinding pinsala sa mga bahay, magbagsakang mga puno o magdulot ng pagkawala ng kuryente sa mga apektadong lugar. O di kaya ay imbis na sabihin kung ilang milimetro ng ulan ang bubuhos, sasabihin na maaari itong magdulot ng abot baywang na pagbaha lalo na sa mga mabababang lugar. Sa pamamagitan nito, mas mauunawaan ng mga mamamahayag kung paano maisasalin ang mga technical na weather forecast sa isang malinaw at makabuluhang impormasyon na makatutulong sa publiko, partikular ang mga nasa vulnerable sectors na makapaghanda bago pa man tumama ang kalamidad. If the media understands what is IBS, then kaya natin ipahatid sa communities kung ano itong bago namin warning. Kabilang sa mga dumalo sa workshop ang mga kinatawan ng PCO Integrated State Media kabilang ang PTV, IBC, Radio Pilipinas, Philippine Information Agency at Philippine News Agency para sa mas maayos na paghatid ng maaasahan at science-based na impormasyon sa publiko. Ayon sa mga nakilahok, makatutulong ang workshop para higit na maunawaan ang IBF o Impact-Based Forecasting at maihatid ang tama at napapanahong weather updates na makatutulong para makapaghanda ng mabuti ang publiko. Malaking opportunity na mag-attend para ma-refresh rin tayo sa mga services at weather forecast na ipinoprovide ng Pag-asa sa atin so that we can better communicate this with the people. Nabigyan ng emphasis yung mga dapat na iparating sa ating mga kababayan, like hindi lang kung ano yung weather system na nakakaapekto, kundi kung ano ba yung magiging epekto nito at ganun din kung ano yung aksyon na dapat gawin. So malaking tulong yung impact-based forecasting workshop na ginawa ng Pag-asa para moving forward, mas ma-incorporate natin sa ating weather reports kung ano nga talaga yung aasang epekto. Kasi sa pamagitan nito ay mas maraming buhay ang pwedeng maisalba at mas makakapagawa ng informed decisions yung ating audience. Sa pamamagitan ng mas malinaw at impact-based na pag-uulat, layunin ng Pag-asa na mas mapalakas pa ang kahandaan ng media, mga komunidad at mga ahensya ng pamahalaan na makatulong na makapagligtas ng mas maraming buhay sa panahon ng kalamidad. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.